Ang Game 5 ang last game ng Clippers sa Crypto Arena. Hindi pa maganda yung nangyari dahil worst game nila sa playoffs, tinambakan pa sila ng Dallas. Yun din ang worst game para kay Harden at Paul George. So next season, bago na ang arenang paglalaroan ng Clippers at malaki ba yung mababago sa lineup nila? Si Coach Tyronn Lue expected pa rin babalik bilang head coach ng Clippers at possible na mabigyan siya ng extension. Ang sinabi din ni Coach Tyronn Lue, babalik na lang sila ulit sa load management. Mukhang na-pressure din si Kawhi na hindi siya nag-take ng load management sa regular season. Pasok naman kasi siya sa loophole na yon dahil meron siyang injury or kakagaling lang niya sa injury. Nagsimula yun nung tinarget siya ng mga reporter noong nakaraang taon sa Media Day na sinabi kaya nilagay ni Commissioner Adam Silver yung bagong rule sa mga players na hindi naglalaro ay para kay Kawhi. Mula October hanggang February, 3 games lang na wala si Kawhi noon. Naglalaro din siya ng back-to-back games. Pumirma na rin siya ng panibagong kontrata sa Clippers bago pa dumating yung playoffs. Si Russell Westbrook naman hindi pa sigurado kung mag-i-stay sa Clippers. May nilabas kasing statement si Westbrook na sinabi niyang laging laman siya ng conversation ng mga sports outlet. Wala naman ako nabasa doon na hindi masaya si Westbrook sa Clippers. Willing pa rin naman siya mag-sacrifice sa team. Depende na lang kung paano babaliin yung sinabi or pinost ni Westbrook. Ang sinabi kasi sa mga write-ups, willing na mag-move on ng Clippers kay Westbrook at maghahanap naman si Russ na mas malaking kontrata at mas malaking role. May player option pa kasi si Westbrook next season na nasa $4 million. Sa ngayon, may 12 players pang natitira sa Clippers kasama dun si Westbrook. Kung i-decline ni Westbrook yung $4 million, hindi pa rin siya sigurado makakakuha ng malaking kontrata dahil sa bagong CBA. Baka wala pang ang kumuhang team kay Westbrook na parang nangyari sa ibang players nung nakaraang season or free agency. Meron daw mga players na maganda yung season na hindi agad nakakuha ng contract kaya nagtiis sa 1-year minimum katulad ni Kelly Oubre Jr. at kahit si Christian Wood. Hindi pa kasi nakakapag-adjust yung mga team sa bagong CBA rule. Meron pa kasi nakalagay doon na kapag ang isang team lumagpas ng second tax threshold sa 4 na sunod na taon, yung kanilang first round pick ilalagay sa dulo. Si James Harden naman hindi pa sinagot ng diretso kung babalik siya sa Clippers. Siya yung pwedeng bigyan ng malaking contract sa LA behind kay PG at kay Kawhi. Ang hinahabol ni Harden makakuha ng long-term contract. Going 35 years old na si Harden sa August, pwede siya makakuha ng 3 to 4 years na max contract. Hindi na rin pwede makipag-usap ngayon basta-basta ang Clippers management kay Harden regarding sa contract hanggang magsimula yung free agency. Consider na kasing free agent si Harden, unrestricted pa mula nang malaglag sa playoffs ang Clippers. Pero sinabi naman sa report ni Woj, may mutual agreement na si Harden at ang Clippers para sa panibagong contract. Ang tanong lang doon, magkano ang i-offer ng Clippers kasi nga yun ang naging problema dati sa Philadelphia. Sa ngayon din, wala pa naman nababasa o nilalagay na mga rumors na merong ibang teams ang interesado kay James Harden. Si Paul George naman, maraming teams ang gusto mag-offer sa kanya base sa rumors. Ang isa doon, ang Philadelphia. Kasi sila yung may malaking cap space. Yung best player nila kahit may injury, naglalaro pa sa playoffs. Sinabi na rin to sa report ni Woj dati na yung magiging position ni Harden nakadepende kay Paul George. May player option kasi si PG na kapag dinecline niya yun, magkakaroon siya ng estimated $221 million na contract extension sa loob ng 4 na taon. Mawawala yung estimated na $30 million na cap space na itinira sana kay Harden para mapasign pa siya sa free agency kapag kinuha ni PG yung nasa mahigit $200 million na kontrata. Pero kapag umalis naman itong si Paul George at lumipat ng ibang team, mas malaking contract naman doon na makukuha ni Harden. Ito rin kasi ang huling beses na pwede makakuha ng max contract si Paul George dahil 34 years old na siya. Actually, mas bata siya ng ilang buwan kay Harden.
Iba na rin ang body language ni Paul George. 2 beses na siyang sinita ni Shaquille O'Neal. Yung una regarding sa interview niya na hindi inaccept na contender na yung Clippers. At yung isa pa yung sagot ni Paul George nung Game 5 na kung failed ay failed talaga yung Clippers nun. Bukod pa yung kontrata ni PG na giintay na $221 million na ang lumalabas, mas priority pa ng Clippers si Kawhi dahil sa report gustong humingi ng pay cut ng Clippers kay PG or kaya pabayaan na lang siya lumipat ng team. Dahil kapag na-retain nila si Paul George na nakalagay sa kanyang kontrata ay mahigit $200 million, maraming restriction ang mangyayari sa Clippers. Hindi pa pabata yung core player nila. Sa huli, ang nabatuhan pa rin ng sisi si Paul George dahil nga nag-struggle siya ng Game 5 at ng Game 6 at sa contract niya kung tatanggapin niya yung mas mababa para dito sa Clippers. Kasama din doon si James Harden.